Welcome po sa ating ikapitong simbang gabi. Naku, nakapito na tayo. Dalawa na lang, no? At magpapasko na. Sino po nakakompleto ng pito? Taas ang kamay. Iyan, congratulations. Palakpakan po natin yung mga nakapito na. Sa ikapitong simbang gabi, mga kapatid, para sa mga masigasig na dumadalo simula pa noong una, siguro napansin nyo na, ang ating mga pagbasa ngayon, lalo na yung Ebanghelyo, ay hindi unang pagkakataon na inyong napakinggan. Narinig na rin natin ang parehong Ebanghelyo noong ikatlong simbang gabi at kagabi. No? So ito po yung ikatlong pagkakataon na napakinggan natin ang kasaysayan ng pagpapakita ng anghel kay San Jose. Nagkataon po kasi na pumapatak ang ika-6 at ikapitong simbang gabi sa 4th Sunday of Advent. Kaya paulit-ulit na napakinggan natin ang ebanghelyong ito. Ngunit, maitatanong natin, bakit paulit-ulit? Wala naman po sigurong aksidente sa plano ng Diyos. Kung ating titignan, baka naman meron talagang paanyaya sa atin ng Diyos, kaya sa 3 gabi, sa loob ng simbang gabing ito, 9 na gabi, 3 beses nating napakinggan at napagnilayan ang kasaysayan ni San Jose at ang kanyang pagtanggap sa plano at hamon ng Diyos sa kanya. Sa ating ebanghelyo po, kay San Mateo, may isang napakagandang bigyang pansin. At yan po ay sa kung papaanong dinescribe ni San Mateo si San Jose. Ano ang sabi ni San Mateo? Itong si Jose ay isang taong matuwid. Itong si Jose ay isang taong matuwid. Sa English po, he was a righteous man. Righteousness, ang pagiging matuwid. Yan po yung nais kong pagnilayan natin ngayong gabi. Dahil sa aking palagay, yan ang paanyaya din sa atin ng ating Panginoon sa paulit-ulit nating pakikinig sa kasaysayan ni San Jose. Baka naman yun ang paanyaya niya, maging matuwid katulad ni San Jose. Ano nga ba ang righteousness? Yung katwiran, pagiging matuwid. Alam niyo po, sa Bible, napakahalaga ng konsepto ng righteousness. Maging ang ating Panginoon, later on sa Gospel ni St. Matthew, chapter 6, verse 33, ano ang sasabihin niya sa mga disipulo, maging sa atin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given you besides. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ay ibibigay sa iyo. Ganun kahalaga ang righteousness. Ganun kahalaga ang pagiging matuwid. Upang maibigay ng Diyos ang lahat ng hinihiling mo, sikapin mo nang hanapin ang kanyang kaharian at maging matuwid. Kaya nga po, napakagandang imahe ni San Jose para sa atin. Siya kasi ang pinakamagandang halimbawa ng isang taong matuwid. Sa original Greek, ang ginamit pong salita sa Bible ay diakosune. Hindi tayo nakakaintindi ng Greek. Si Saint Joseph daw ay dikaios, righteous. Pero napakaganda po nung salitang dikaios. Ang ibig sabihin ng dikaios, a person who has a right relationship with God. Right relationship with God. Ang isang taong matuwid, dikaios, ay isang taong tama
ang pakikitungo sa Diyos. Isang tao na walang atraso sa Diyos. Isang tao na maayos ang relasyon sa Diyos. Yan ang isang taong matuwid. Yan si San Jose. Saint Joseph was righteous. Si San Jose ay matuwid. Sapagkat tama, maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, namumuhay siya ng may takot sa Diyos. He listens to God. He follows God. He obeys God. Kaya siya righteous. Kaya siya matuwid. Para ma-appreciate natin yung pagiging matuwid ni San Jose, tignan natin yung ating unang pagbasa. May isang tauhan sa ating pagbasa na kabaligtaran ni San Jose. Kung si Jose ay matuwid, itong tauhan sa unang pagbasa, hindi matuwid, baliko. Yan ay si King Ahaz, si Haring Akas. Si Haring Akas ay hari ng Huda. At nung panahon ng kanyang paghahari, may malaking banta sa bayan ng Huda. Sasakupin na sila ng kanilang ng kanilang kaaway, ang Babylonia. Kaya naman lumapit ang propeta Isaías kay Haring Akas, inaalok ang tanda na gustong ibigay ng Diyos. Inaalok yung tulong na gustong ibigay ng Diyos. Ano ang sabi ni Isaías kay Akas? Haring Akas, gusto kang tulungan ng Diyos. Humingi ka sa Kanya ng tanda. Kahit anong tanda, ibibigay niya sa iyo. Pero ano ang naging sagot ni Akas? Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon. Sa unang dinig, parang ang humble-humble naman itong si Akas. Parang ang baba-baba ng loob, ayaw humingi ng tanda sa Diyos. Pero hindi po yun ang dahilan. Hindi dahil mababa ang kanyang loob. Ayaw humingi ng tulong ni Akas sa Diyos. Ayaw niyang humingi ng tanda dahil ang gusto niyang sundin ay yung kanyang plano. May banta ang Babylonia. Ano ang kanyang gagawin? Sabi ni Akas, makikipag-alyansa ako sa Assyria. Makikipagkampihan ako sa iba pang mga bansa. Sila ang tutulong sa akin para labanan ang kaaway. Sa madaling salita, sa halip na sa Diyos tumawag si Akas, kanino siya tumawag? Sa kapangyarihan ng tao. Sa kapangyarihan ng ibang bansa. Kaya ayaw niyang tanggapin yung tanda ng Panginoon. Ayaw niyang magpatulong sa Panginoon. Ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Kaya si Akas hindi matuwid. Hindi katulad ni Jose. Si Jose nais bumuo ng kanyang pamilya. Nakipagtipanan na siya kay Maria na taga Nazaret. Nakatakda na silang ikasal. Pero bago pa man sila ikasal, nagdalang tao na si Maria. At ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga anong sabi ni San Mateo? Isang matuwid na tao si Jose. Kaya ano ang kanyang binalak? Binalak niyang hiwalayan si Maria ng tahimik. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Ayaw niyang mapahamak si Maria. Kaya yung pagiging matuwid,
nakita sa kanyang desisyon. May compassion, may awa, tahimik, nagmamalasakit, iiwan niya si Maria. Pero nung nagpakita ang anghel sa kanyang panaginip at naging maliwanag sa kanya ang plano ng Diyos, hindi na niya iniwan si Maria. Sa halip, tinanggap niya ang tungkulin na maging ama ng anak ng Diyos na siyang magpapalaki dito sa katuwang ni Maria. Hindi katulad ni Haring Akas, isinuko ni Jose ang kanyang plano sa plano ng Diyos. Hindi katulad ni Akas na napakayabang at nagsalalay sa kapangyarihan ng tao. Sumuko si Jose sa kapangyarihan ng Diyos. Hinayaan niyang ang plano ng Diyos ang siyang masunod. Kaya siya ay matuwid. Pinili niya kung ano yung tama. Pinili niya kung ano yung makakabuti. Alam niyo po, ano ang nangyari sa Huda dahil kay Haring Akas? Dahil hindi siya nagtiwala sa Diyos. Dahil hindi niya sinunod ang Diyos, ang Huda ay napahamak. Sila ay napatapon. Ano ang nangyari? At sumunod si Jose sa plano ng Diyos. Dahil sumunod si Jose sa plano ng Diyos, dahil siya ay matuwid, sa kanya natupad ang tanda na isa ng ibigay ng Diyos kay Akas. At ano yung tandang iyon? Isang dalaga ang maglilihi. At ang isisilang na sanggol, papangalan ng Emmanuel. Yung tinanggihan ni Akas, natupad kay San Jose dahil si San Jose ay matuwid. Mga ginigiliw kong kapatid, yun po ang paanyaya ng Diyos sa ating lahat. Sana piliin din natin maging matuwid katulad ni San Jose. Laging makinig sa Diyos. Piliin ang tama. Talikuran ang mali. Huwag nating kakalimutan yung definition ng righteousness sa Bible. Right relationship with God. Maayos na ugnayan sa Diyos. Walang atraso sa Diyos. Kaya ba nating maging matuwid? Kaya. Marami akong nakikitang kabataan dito, no? Taas nga kamay ng mga kabataan. Ayan. Ayan, ilan sa inyo nasa eskwelahan pa, nag-aaral, marami, no? Nasa eskwelahan. Hindi ko naman sinasabing ginagawa nyo, pero nangyayari ito eh. Kopyahan, no? Halimbawa, no? Sa klase nyo, merong exam. No? May exam. At lahat ng kaklase mo, nagdesisyon, magkopyahan tayo. Huh? Magkopyahan tayo. Hindi naman malalaman ni ma'am. No? At dapat walang magsusumbong. No? Magkopyahan tayo para lahat tayo makapasa. No? Lahat tayo gagraduate. No? Ang tanong, tama ba yung pangungopya? Hindi. Ikaw na nakakaalam na mali ang pangungopya, kasalanan ang pangungopya, ano ang gagawin mo? Ano ang tamang gawin? Ano ang daang matuwid? What is the righteous thing to do? Piliin ang tama. Yun ang pagiging matuwid. Huwag niyong hayaan na hindi maging maayos ang inyong relasyon sa Diyos. Huwag niyong hayaang magkaatraso kayo sa Diyos. Kahit na ginagawa ng marami ang mali,
panindigan kung ano ang tama. Yan po ang pagiging matuwid. At sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan na rin ng panalangin ni San Jose at ng mahal na inang si Maria, kaya po natin na maging matuwid. Napakadali po sa atin na pulaan ang mga pinuno, ang mga nasa gobyerno kapag nakakagawa sila ng mali. At tama naman, dapat natin silang paalalahanan kung ano yung tama. Pero hindi po ba napakaganda kung sisimulan po natin ang pagiging matuwid sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad? Piliin lagi ang tama. Huwag hayaang masira ang relasyon sa Diyos. My dear friends, righteousness means living the right relationship with the Lord. Yun po yung ipagdasal natin sa misang ito. Yung biyaya na magawa nating maging matuwid, mamuhay sa katwiran. At sa tulong ni Jose at ni Maria, nawa ang bawat isa sa atin ay makaranas ng tunay na kaligayahan ng Pasko, sapagkat ang ating relasyon sa Diyos ay tama at namumuhay tayo sa katwiran. Amen.